Base naman sa pinakabagong impormasyong nakalap ng militar, ibang grupo na ang may hawak kay Basit Usman. Ito raw ang Justice Islamic Movement. Makakausap natin si Brigadier General Joselito Kakilala, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po, General. Magandang umaga, Howie, at magandang umaga kay Cara. And magandang umaga sa nakikinig sa program niya. Sir, na-verify na ba na talagang nasa kamay na ng Justice Islamic Movement itong si Basit Usman o nasa kanilang kampo? Reportedly, si Basit Usman was with Ali Tambaco, who is allegedly the leader of the Justice for Islamic Movement. Ang history kasi itong kasi sila Ali Tambaco, if I remember na, kasi nasa ako doon sa Mindanao, sa Jansan, Task Force Jansan. When si Umbracato, way back in November 2011, nagka-stroke, na half-body na stroke yung sa na-paralyze siya. There was a power struggle between Ali Tambaco and Carialan. Si Ali Tambaco, yata, if I remember right, is an ustad. Siya yung mga sakat galing abroad, dumadaan sa kanya. Bali sa financial logistics siya sa BIFF. However, si Carialan is a warrior. Field commander sila. So, yung successor ng command, kung sino maging deputy nun, maging acting head nun, so it fell onto the lap of si Ali Tambaco. So, it did do well doon on the part ni Carialan kasi Carialan kasi na-expose sa combat So General, yun ang umpisa na lang power struggle nila. So, General, itong Justice Islamic Movement, splinter group ito ng BIFF, kumbaga. BIFF pa rin yan. BIFF pa rin yan. So, they are... To my appreciation, BIFF pa rin yan sila. So, ano yung kaibahan nito? Bakit may iba pang pangalan? Kasi gusto magkaroon ng identity si Ali Tambaco. At the same time, mga girihan sila and Carialan, Carialan na naputukan ng IED, kailan ba yun? 2013. He blamed si Ali Tambaco na nagpa-IED sa kanya. Nawunda niya si Carialan So, these are the dynamics doon sa kanila noon. Okay. Pero ngayon, I do believe na naayos siguro yung problema nila. Okay. But kasi nag-put up ng pangalan si Ali Tambaco ng Justice for Islamic Movement. Matagal na rin ito. Matagal na itong lumabas ang pangalan na ito. Oo nga ho. Pero nabanggit nyo nga, nagkaroon ng power struggle at ngayon sabi nyo nga, may nagkaroon ng girian at may iba pang pangalan. Pero in the end, sabi nyo, mukhang nagkaroon ng reconciliation itong dalawang magkaribal sa loob ng BIFF. So you're saying na pareho lang ang Justice Islamic Movement at itong BIFF? My appreciation is parang just like sa AAP, meron kaming Infantry Division, may, di ba, gano'n, may First Infantry Division, Second Infantry Division, gano'n lang yun. Pero I will dig that because I'm still, may introduce pa ako mamaya, I will still have to dig deeper on this Justice for Islamic Movement. But ang kuwan talaga, this was a result of the power struggle of Carialan and Ali Tambaco. So, in effect, itong si Basit Usman has not really changed allegiances or allies dyan sa Mindanao. Pareho pa rin itong nagpoprotekta sa kanya. Nag-support pa rin sa BIFF siya. Okay. Nag-support pa rin siya. Ito provide naman... training, for bomb making like that. Okay. Ito naman po... And allegedly, kasama yan si Ali Tambaco, kasi naoberan yung bahay ni Tambaco, yung lair ni Ali Tambaco, kung saan mga bomb-making materials, mga na-recovered, last week yata yun. So, saan naman ho itong teritoryo ng Justice Islamic Movement? Doon pa rin sa... Same area? SPM, the same area pa rin with the DIFF pa rin. Ganyan lang. May boundary lang siguro sila. Pero ngayon, ongoing pa yung operations namin. As to the data law, that will be part of the presentation mamaya when I'll be introduced formally do sa Defense Press Corps. So if you have people there, padala nyo lang sa Defense Press Corps para malaman nila. Current status sa offensive operations namin sa
sa Southern Philippines. Yes, sir. So General, itong presentation na sinasabi nyo, this is within the military lang? Sa Defense Press Corps. Okay, parang press conference. Both yung operation namin sa offensive operation namin sa Holo against the ASG, then as well as the BIFF. I see. Okay, and then ano po yung pinakahuling balita tungkol dito kay Basit Usman? Nandiyan pa rin ho siya sa Central Mindanao, sa Maguindanao po? Allegedly, kasama pa sila ni Ali Tambaco. So nandun pa sila? Reportedly. At dahil meron pa hong operation ng militar, so is there any indication na are they surrounded? Have they found his location? Operation security yun. We don't want to compromise yung current operations ng tropa namin. Okay, so how long will this operation last? Itong pagtutugis sa itong grupo nila? It will depend sa judgment ng ground commanders namin headed by Major Gerald Pangilinan dito sa Central Mindanao. Kasi yan yung Joint Task Force Central Commander nun. Then si Grade Commander sa Holo naman, si Colonel Arojado, Joint Task Force Group Commander against the ASG. Tuloy-tuloy yun. Patuloy-tuloy yun sa ASG. Dito sa Central Mindanao, magdedetermine yun si Major General Pangilinan. Yes, sir. So, dito sa operation laban sa BIFF at saka itong Justice Islamic Movement, kompleto na siguro yung coordination nyo sa MILF kasi teritoryo nga rin yan ng MILF. Prior to the launching, we went to the coordinating process with the ADJA, the CCH, then the MILF moved to a certain place, sa Talayan sila. Doon yung mga trupan na para hindi sila mahalo doon sa mga... Kasi alam mo kasi yung dynamic dichotomy yan eh. Itong mga BFM, MILF, yung mga members sila, some of the members sila, may relatives sa BIFF, ganun ba? So may yung filial ties yan, malakas yung relationship din. You know, bloody speaker than water naman, we understand na may problema. Oo nga ho. So pwedeng maging problema din yan sa militar, no? Kasi mga sundalo natin, pag may makita sila mga combatant na hindi nila kilala sa field, hindi naman naka-uniforme madalas yung MILF tsaka BIFF, no? Or are there telltale signs kung ang isang combatant ay BIFF or MILF? How can you tell the difference in the field? Meron silang mechanism doon na sila dyan Pangilinan how to determine kung sino ang MILF. But as of now, the MILF nag-redeployed sila away from those area of operations ng tropa namin doon sa Talayan area. Okay, so sadyang umiiwas sila ngayon. They're making sure that they... But the MILF is helping us also for the intelligence information exchanges, as to the sanctuary of the BIFF, dahil na Ali Tambaco, then yung mga mobility corridors sila, yung mga traditional bases, kung saan sila pupunta. So, they are providing us those information. And these are vital against our offensive operations on the BFF, against the BIFF. However, ang challenge talaga is the terrain talaga, Howie. Kasi marshland yan eh. Sometimes the terrain is knee-deep yung mud eh, madadaanan ng tropa. And that's the difficulty niya naka-slow down sa momentum namin yung marksman situation sa terrain doon sa area. So sinasabi niyo yung MILF hindi lang umiiwas pero nagbibigay po ng impormasyon or intelligence sa militar. Lalo na dyan sa sinasabi niyo ng challenge ng terrain. It's a confidence building measure on their part na helping us on those information, providing us those information. Maraming salamat po, Brigadier General Jose Lito Kakilala, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Thank you.